Nalalapit na naman ang halalan. At syempre, bilang botanteng Pilipino, tayo ay boboto. Pero sapat na ba na bumoto lamang? Hindi ba kailangan maging responsable tayo sa ating pagboto? Ito ang 5 gabay para sa responsableng pagboto. Una, alamin ang mga kandidato at kanilang plataforma. Pag-aralan ang kanilang background. Tukuyin kung sila ay may tamang kwalifikasyon at kakayahan na angkop sa posisyon na kanilang tinatakbuhan. Suriin ang kanilang mga programa at plataforma. Pangalawa, maging informed na botante. Iwasan ang fake news. Maging mapanuri sa mga impormasyong natatanggap ukol sa mga kandidato o kaya sa halalan. Sumangguni lamang sa mga mapagkakatiwalaan na sources. Pangatlo, huwag ipagbili ang boto. Huwag tanggapin ang anumang uri ng suhol o papuya kapalit ng boto. Ang pagbebenta ng boto ay nagtutulot ng korupsyon at nagpapahina sa demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay maituturing na election offense. Pangapat, sundin ang mga patakaran sa halalan. Maging maalam sa mga dapat at hindi dapat gawin sa panahon ng kampanya at halalan, lalo na sa pagboto. Kung sakaling may makita o masaksihan na paglabag, iulat ito sa kinaukulan. At panglima, pahalagahan ang iyong boto. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad bilang mamamayan. Tayo ang pipili ng ating mga mamumuno kaya't bumoto para sa tao sa tingin nating karapat-dapat na maglingkod sa ating bayan. Tandaan, ang responsableng pagboto ay nagsisimula sa maayos na pagpaplano, malalim na pagsusuri, at pagiging tapat sa prinsipyo. Bawat boto ay mahalaga, at bawat boto ay may magagawa. Kaya sa darating na May 12, 2025, sabay-sabay natin ipahayag ang ating boses. Bumoto sa makabagong halalan para sa makabagong Pilipino.